Natuwa mga kababayan yung Palasyo Malacanang kasi 59% sa ating mga kababayan satisfied sa performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At tingin natin, lalo itong gaganda yung approval rating ng ating Pangulong Bongbong kasi tumapang na po si PBBM. Pinanindigan na ng ating Pangulo yung pagiging Tigre ng Norte. Makita niya, Mr. Maravilla. Yung China po, sinupalpal ni PBBM. No, ito yung payag ng ating Pangulo tungkol sa issue ng West Philippine Sea at saka reklamo ng China kung bakit naglagay tayo ng Typhoon missiles dito sa ating bansa. Tumapang yung ating Pangulo. Yan o. Yung interview ng mainstream media as published ng Manila Bulletin, pakinggan natin. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. You know, let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Di ba? Mga kababayan, kaya tingin natin yung 59% na approval ratings ng ating Pangulo. Next survey ng SWS, lalo itong tataas mga kababayan. Habang yung mga Duterte, lalo si Inday, palubog ng palubog. Ngayon, in-interview pa yung ating Pangulong Bongbong tungkol doon sa GAA. Tinanong mga kababayan yung ating Pangulo kung may contingency niya in case paboran yung mga petitioners na gustong i-declare po ng Korte Supremang unconstitutional yung GAA, pabalagbag yung sagot ng ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, no, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilisasyon na ginagawa. Pero sabi ng ating Pangulo, tiwala man niya ako na kayang dipinsa ni Solicitor General Medardo Guevara ang 2025 GAA na itinuturing niya na nasa solid footing sa aspeto ng constitutionality. Gusto kasing isabutahin ng kampo ng mga Duterte, kaya nag-file si Congressman Ungab, tapos si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na nasa kampo na ni Digong ng sibaki ng ating Pangulo. Ito yung sagot ng ating Pangulo kanina sa interview ng mainstream media. Pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court. Meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. So, diretsahan na po na sinasabi ng ating Pangulo, lahat dito destabilization ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Gustong isabotahe yung ating gobyerno. O di sige niya. Pero niya, Mr. Maravillas, tingin mo, ganun ang mangyayari. Hindi man po papayag ang Supreme Court siguro na pati sila hindi magsweldo. Shutdown? Ano ba? Hindi magsisweldo yung lahat. Kasama si Ungab. Ayaw nilang magtagumpay yung ating gobyerno kasi napapaya sila. Lalo't mataas yung ratings, approval ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan o. Marcos admin gets 59% approval ratings in new survey. Yan ang sabi dito sa report ng SWS mga kababayan, result ng survey. The survey, which covered September 2024 to December 2024, was conducted from December 12 to 13, 2024. 59% satisfied, 17% ang dissatisfied.
sa minority lang, and 23% ay mali. 17% were neither satisfied or dissatisfied, 23% ang dissatisfied. So sabi rito po, the administration was able to retain the same approval rating from September 2024. The SWS said that people believe that the Marcos administration performed best in terms of helping victims of disasters, with the government securing a net satisfaction rating of positive 65. Kaya po, sinisiraan po yung ating administrasyon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na yung mga pagtulong, yung mga ayuda na binibigay po sa panahon ng mga calamities. Saan ka nakakita na buti nga't nag-aayuda yung ating gobyerno doon sa mga nasalanta ng El Nino, nasalanta ng baha, nasalanta ng bagyo? May sinasabi pa yung mga critics ng ating Pangulo, sila wala pong tulong kasi. Nainggit lang sa tulong po kasi sila walang maibigay. Kaya sinisiraan po. Yung ating mga mamamayang Filipino, alam naman nila ang ginagawang kabutihan ng ating gobyerno na mabilis mga kababayan ngayon sa pagtulong sa ating mga kababayan lalo na sa panahon ng calamities. Kaya 65% ang approval ratings. Ibig sabihin, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan sa performance ng ating administrasyon. Kaya pilit na sinasabotahe ng kampo ng mga Duterte. Kasi habang sumisikat yung ating gobyerno, lumulubog naman sila. Nainsulto sila mga kababayan kasi hindi nila nagawa yung nagagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po. Sa pagtulong sa mga biktima ng disaster, positive 65. Sa pag-improve ng quality ng edukasyon ng ating mga kabataan, positive 60. Sa pagtulong sa mga mahihirap, positive 57. Sa pag-create ng mga policies which will generate job opportunities, positive 51. Sa pag-develop ng science and technology, positive 51. Kaya natuwa po yung Palasyo Malacanang, nagpalabas po si Executive Secretary Lucas Bersamin ng statement. Ayan po, sabi po niya dyan, As always, we are grateful for the people's support as reflected in surveys that have consistently placed us in overwhelmingly positive territory. We are particularly thankful for the encouraging results regarding our response to calamities and disasters, our delivery of basic education, and our efforts to uplift the poor and provide jobs to all workers. We likewise appreciate the positive reception of our efforts to build housing, put foods on tables, and improve transportation. However, we maintain that polls are mostly a weather vane for public opinion. They reflect the support we receive for the policies we enact, but not necessarily their impact. In that sense, sabi ni Bersamin, the truest measure of public service is whether we improve our people's lives. This remains the primary standard by which we measure our work. Having said that, we value these periodic mood meter readings as feedback tools that allow us to further enhance our service delivery. Di ba? Kaya kayo ngayon, yung mga naninira sa ating administrasyon, ibig sabihin, hindi tumatalab yung panira ninyo. Paano man naman tumalab na wala namang maniwala sa inyo, kundi kayo-kayo na lang. Yung mga dilawan nga, kumbinsido na, kasama na sa unit team. Yung ating Pangulo galing sa Cebu, suportado po ng mga Visayas officials. Yan po, si Governor Gwin Garcia, yan o, mga Visayas governors and other officials ng Cebu. Di ba? Sabi dito sa balita ng Presidential Communications Office,
Visayas officials, suportado si PBBM at ang kanyang layunin para sa isang bagong Pilipinas. Ipinaabot ng mga pinuno mula sa Visayas Region ang kanilang buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpresenta ng Manifesto of Support sa isang pulong sa Cebu Provincial Capitol ngayong araw, kasama sa Unity Lunch na inorganisa ni Cebu Governor in One Visayas Block Leader Gwendolyn Garcia. Ay ang mga Visayas officials, kabilang ang mga Visayas Region Governors, Mayors, Vice Mayors, Councilors, Provincial Board Members at representatives mula sa Provincial Association of Barangay Councils ng Cebu. Solid sila mga kababayan. Kaya malabo ang pangarap ng mga grupo na gustong i-destabilize yung ating gobyerno. Dito ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.